Hi everyone, it's Mercy Bandoy here and welcome to my channel. Hi! Panagintay mga... Ang trabaho ang trabaho. Ang pangarap, hindi pinapangarap lang. Tinatrabaho din siya. Hindi nakikita sa panaginip lang tapos pagising mo wala na. You have to work for it. Ha. So today we will talk about how I challenge myself to save to build my future dream house. Pasensya na kayo sa aking English. Pasensya na kayo sa mga ko sa tono, sa pronunciation, kung tama o mali, kayo na ang magtatama. Because here and abroad, they don't care about pronunciation, grammar. Nice. Diba? And a little update for my house. It's already tapos na. It's a house na talaga siya. Meron na siyang meron na siyang tiles, may rooms, may sala, but I don't still have the kitchen. And now, ang ongoing na ginagawa is yung bathroom, kitchen, hopefully, and then the stairs for my soon-to-be second floor, and the ground, of course, yung bakod. Diba? Dahan-dahan. Siguro mga 3 years na 3 years ginagawa yung bahay. Nung naalala niyo yung unang upload ko noon, it was 3 years ago na. So, now, thank you, God. As you know, I'm working as a simple nursery school student assistant. O, diba? Normally, they call us nannies, yung mga nanay na mga... And some sutil na student are calling us kadama. Ay, kadama, sabi ng mga bata sa amin. Pero, what? I'm not your kadama. We are assisting them inside the class, helping them writing, ABCDs, like that, helping them reading, helping them how to read, and especially we are helping them during break times kasi makukulit sila. Kailangan meron kasama ang teacher na naka-assign sa kanila na mag-control inside the class and outside the class, and especially during break times, because some of the kids are uncontrollable. Mahirap i-control. Uncontrollable. We are helping and assisting the teachers to manage the class peacefully. Kasi, yun nga, makukulit na sila. I'm working from 5 a.m. or actually 6 a.m. to 3 p.m. weekdays. O, diba? From 6 to 3. So, it's it's 8 hours 8 hours work. And after the 3 p.m., pagdating sa bahay, I use the extra 5 hours going to part-time. So, diba? Ang sipag mo na eh. Yes, after my morning work, I work for Haflas. Haflang tawag nila dito yung mga catering services. Pero usually, ngayon, ang siniserve na lang namin is yung coffee and tea, juices, like that. Separate na yung foods, yung service ng foods at saka yung service ng drinks. Sometimes, I'm doing this one, assisting the brides. Ang tawag mo nila doon, arusa. Yes.
Arusa is a different work from catering. Mas malaki yung kikitain mo doon, but medyo mahirap yun at matagal kang uuwi kasi mag-a-assist ka pa sa bride until she go in her house at saka picture taking sila. Siguro aabutin ka ng 2 a.m. So, I don't do that usually kasi I wake up 4 a.m. in the morning. And sometimes then, I am doing this cleaning jobs like that. 5 hours din siya. And nakakapagod din siya, but we have to save money para sa iyong kinabukasan, no? Thinking of the kinabukasan, di ba? Who doesn't think about the future here? Yung mga part-time jobs pays more higher than your regular jobs. Kaya lang, hindi siya consistent. Merong, alam mo yung parang wither lang. Minsan, marami. Minsan, susuka ka na sa pagod, sa antok dahil sobrang dami ng part-time jobs. Pero minsan din naman, ang tumal, parang mas matumal pa sa patak ng ulan dito sa Kuwait. So, it's not consistent. So, hindi ka pwedeng mag-depend lang dun sa part-time jobs. Kailangan meron ka talagang regular work para at least yung may monthly na sahod ka. Then keep your money, don't waste too much kasi merong time na wala talaga siyang part-time jobs. Just like now, 'di ba? I'm at home eating, sleeping, blah blah blah. After nung pandemic and we resume work, I started to being kuripot na. I started just to look at the clothes and the hangers sa mga tindahan. Yung ini-enjoy ko na lang yung mata ko na tumingin sa mga tinitindang damit, tinitindang sapatos, tinitindang bags, at saka yung groceries, less na yung kung ano na lang yung gagamitin mo in the week. In 1 week, yun na lang yung bibilhin. Hindi katulad noon na, sige lang, day, sige lang. Lahat kukunin kahit hindi naman kakailanganin. And then, doon ko rin naumpisahan na magkaroon ng dreams. Dati, sabi ko, may bahay naman kami doon. 3 naman yung bahay namin doon sa Tacorong. So, who will stay there? But then, shway, lately, slowly na pag-isip-isip ko na I have to build my own kasi meron din akong sariling family. So, yun. Nagkaroon ako ng motivation na magpatayo ng sarili kong bahay, magkaroon ng sarili kong mundo. And having this dream, I start to manage my expenses. That's what I mentioned kanina. I minimize buying everything that I want, especially na yung mga bags na mga imitations, yung mga murang bags, yung mga shoes. Ngayon, yung mga kakailanganin lang talaga. Parang paulit-ulit na, di ba? I learned to manage my money dahil I am not getting younger nga, and I can promise also to keep myself healthy all the time. Yung little savings na ginagawa ko is a big help para makastart sa bagong buhay, bagong mundo. Yun na yung lagi kong sinasabi sa mga friends ko na kahit konti lang, save for you. Pag ubus-ubus biyaya kasi we don't know kailan tayo magkakasakit, kung kailan susuko yung ating mga katawan sa work. At saka mas masarap umuwi na yung meron kang pera sa ATM. Sasaksak mo sa ATM machine.
Sarap kaya nun. Tsaka yung hindi ka nangungutang sa mga friends mo pag nauubusan ka ng pera, tatawag ka, "Hello friend, pautang naman ng 100 kasi naubusan ako ng pera. Wala na akong allowance for the week." Kahit pang ng allowance ko hanggang sa makabalik ako dyan ulit sa Kuwait. So, diba? Awa ng Diyos, I never do that. Kasi someone helps me and someone educate me how to save money, how to keep money. Wag lang. Parang naglalaro ka ng baraha kung paano ka gumastos ng pera. Ganun. Minsan nga, pag nalabas pa nga kami ni Chucky, tinitiis ko yung sarili ko kahit pa nga sabi niya na, "I will pay, libre ko yan." Talagang nung libre niya naman talaga yun kasi diba? Pero, nangihinayang ako for the price of 5K din na isang ganitong damit. Hindi ko bibilhin yun, sayang. Pupunta na lang ako dun sa may ukay-ukay. Doon na lang ako bibili ng ganito. Branded, bago. O, diba? Kuripat. Dati I'm writing my script, I'm filming my video sa aking mini place doon sa sa kabilang bahay noon. Doon sa maliit na kwarto. And now, I'm here. Na-change na tayo ng place. Nag-change na tayo ng location. So, medyo maaliwalas na yung ating location, ang ating background. Medyo maganda-ganda na rin. Diba? Medyo nag-improve na rin konti si Aywa. And ito pang gusto kong ma-achieve sana with your help. With your help, guys. Na parang bait-bait ko kayo, no? With your help, na sana ma-achieve din natin yung goals natin slowly kay YouTube. With your help. So, please, huwag nyo namang ipagdamon sa akin yung inyong like at saka yung inyong comment sa aking mga videos na ina-upload. And kung maluwag-luwag pa rin sa loob nyo, please do share my videos para naman kahit paano mag-improve pa yung aking videos. At saka nagtataka ako ngayon yung mga short videos ko, parang wala na siyang views, parang hindi na yata inaano ni YouTube, hindi niya na yata nire-recommend yung mga kalokohan ko. So siguro baka I have to change again yung yung mga sayaw-sayaw ko na walang katuturan. Kung andito ka pa hanggang ngayon nanonood sa aking video, thank you so much, and please comment ko saan ka ba dito sa Kuwait or saan ka bang bansa